May I now formally move that Mr. Wenceslao Wally Sombero be cited for contempt for his repeated failure to appear before this hearing. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Umano'y middleman ng gambling tycoon na si Jack Lam na si Wally Sombero nasa bansa na. May ulat si Marita Muahe. Bandang alas 9 kanina umaga ay dumating na sa bansa ang sinasabing middleman ng online gambling operator na si Jack Lam na si Wenceslao Wally Sombero. Sakay ng Philippine Airline Flight number PR119, lumapag ang eroplanong sinasakyan ni Sombero sa NAIA Terminal 2 mula sa Vancouver, Canada. Sa memorandum na ipinalabas ni Secretary of Justice Vitaliano Aguirre II, inutusan itong Bureau of Immigration at ang National Bureau of Investigation na isecure si Sombero. Tumulong din ang Senate Sergeant at Arms. Mula sa airport, dumiretso si Sombero sa kanyang bahay sa Quezon City. Hindi na rin ito humingi ng protective custody dahil hindi niya daw ito kailangan. Matatandaang si Sombero ang sinasabing lumapit kay Aguirre na nagsabing kailangan ni Lam ng ninong at nag-alok ng payola sa kalihim. Si Sombero din ang sinasabing nag-abot ng halagang 50,000 piso kina dating Immigration Commissioners Al Argosino at Michael Robles sa isang hotel sa Pasay City. Wala daw balak magtago at talagang babalik daw ng Pilipinas si Sombero. Natutuwa naman si Senator Joel Villanueva sa development na ito dahil marami siyang mga katanungan na sa tingin niya ay masasagot ni Sombero. Ang kasagutan ni Wally Sombero sa kanyang pagharap dito sa pagdinig sa Senado. Nangako ito na dadalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee patungkol sa kaso ni Jack Lam na kinasangkutan ng ilang mataas na opisyal ng BI na gagawin sa darating na Huwebes sa Senado. Nakabalik na ng bansa ang dating police officer na si Wally Sombero. Si Sombero raw ang sinasabing nagpakilala bilang kinatawan ng gaming tycoon na si Jack Lam. Kaugnay niyan makakausap natin sa linyang telepono si mismo, Ginoong Wally Sombero. Magandang tanghali po, sir. Magandang tanghali, Rafi. Kumusta po ang bakasyon niyo, sir? Rafi, hindi bakasyon yun eh. Okay. Anyway, seryoso ng tanong. Dadalo ho ba kayo sa pagdinig ng Senado sa susunod ho na hearing? Dadalo po ako, Rafi. Yung dahilan kaya ako po para dumalo sa Senado. Talaga namang ako pauto ng February 6 pa. Meron na akong booking. Hindi na ako nakasakay ng February 6. Okay. Kaya hindi ako naka-attend ng hearing ng February 9. So ngayon sa February 16, talagang pinilit ko na makauwi. At sa Senator Goron, talagang tinatawagin akong personal. At siguro nakasakay na talaga ako sa aeroplano. Itong mapayapa akong makakating dito sa Okay. ngayon, nandito na nga po ko. Salamat. Okay. Sir, ano ba talagang dahilan kung bakit ho kayo lumabas ng bansa? Kasi may nagsabing kayo raw ho ay magpapagamot. May nagsabi naman kayo raw ho ay gusto lamang tumakas. Ano ho ba talagang reason ba't ho kayo napunta ng ibang bansa na nalabas kayo? Alam mo, Rabi, kung talagang gusto kong tumakas, December 1 pa lang, umalis na ako. Nung lumabas na ako ng bansa, December 1 pa lang. Okay. December 2, December 3. Yung December 3, nung malaman ko, meron akong may order ang ating kaibigan at masipag na si Chief PNP Bato, na ako raw ay aarestuhin kahit saan nakita. December 3 yun. Kung marinig yun, umuwi nga ako eh. Okay. Galing ako sa Macau, umuwi ako pang hapin yan. Okay. Kaya wala akong intention talagang magtago. Okay. Noong January 16, okay po sa meron akong lookout bulletin. Ako po ay sumulat kay Secretary of Justice noong January 16, a day before I left. Okay. Pumunta ako ng Singapore at ng Taiwan para mag-conduct ng mga informal seminars sa mga business providers ng online gaming option companies to assure them na ang Pilipinas ay isa pa rin friendly environment. Nila-alisan sila dito yung mga service providers, BPO, lumilipatan ng Taiwan. So I have to go there to assure them na temporary lang. Because that is the aftermath of the Fontana raid. Nawalan sila ng parang tiwala para gusto nila umalis ng lahat. Okay. I have to go there to assure them na no, may temporary lang ito, may temporary setback nito. Okay. Napag-alaman namin na kayo raw ho, sir, ay green card holder na sa Canada. At bakit ho kayo bumalik pa? Ano po? Anong sabi? Pakiulit niya po. Bakit ho nyo pang naisipang bumalik pa na pwede naman ho talaga kung gusto nyo, hindi na kailangan pang bumalik at humingi na kayong political asylum? Okay. Marami hong nagtanong yan. Bakit nasa Canada na ako? Pwede na ako mag-apply ng political asylum, refugee. Bakit hindi ko pa ginawa yun?
alam mo, Rafi, hindi naman ako professor, hindi ko, wala din sa isip ko yun. Pero malayong gawin ko yun. Hindi ko kayang ipagpalit yung buhay ko sa Pilipinas. Hindi ko kayang ipagpalit yung mga kaibigan ko na narito, na katulad mo, di ba? Katulad ni Ramon, kayo magkakapatid. Hindi ko kayang ipalit na iwanan ang industriyang talagang pinaghirapan ko. Kaya nga ako nag-retire. 44 years old na ako nung time na yun para gugulin ko ang aking mga naiiwan pang panahon para patlasin at hanapin ang paraan at ang formula para makapag-generate pa ng maraming revenue sa pagsusulat at pagmamaliksik tungkol sa industriyang ito. Hindi ko po kayang iwanan ng industriya. Bumalik po ako upang mabigyan ng pagkakataon na maipaliwanag sa Senado na hindi ito basta corruption lamang, hindi ito basta bribery na alleged, na hindi ito basta extortion lamang. Meron pong pinanggalingan ito, ang merong industry war talaga, na kailangan ma-save natin na ang industry ng ITBPO is on the catering online gaming operators engaged in online gaming in as a verge of collapse. Bumalik po ako baka may pagkakataon na makapag-legislate ng batas upang matibayan at mabigyan meeting pa itong Republic Act 7922 at Republic Act 10083 at Republic Act 9487. Alright. Ito po ay malaking pagkakataon. Bilang isang head ng NGO, non-stock non-profit organization, advocacy platform po natin na may paliwanag sa pamahalaan na mayroong isang growth opportunity that we need to capture. Alright. Isang pinakamabilis na paraan para makakalap ng tamang revenue. At sa panahon ng ating Pangulong Duterte na may political will, malaking bagay na sa panahon niya ay mabigyan pansin ito upang ma-enhance at Okay. Sir, makapit ang revenue ito ng alright. pamilya. Sir, bago kayo pumunta ng Canada, kayo ho'y nagpa-custody sa NBI. So ano pong status nyo ngayon? Nasa NBI ba kayo ngayon? Voluntary custody po sa NBI noong December 8. Tapos po, formally nag-withdraw po kami noong January 12. At until 2017, kasi nagpagabot po sa St. Luke's. And then after that, check out po ko ng St. Luke's ng January 16. And then January 17 po, nagpunta ako sa Singapore. Kasi I am about to be operated this month or next month ng gastric bypass. So I need a second opinion muna sa doktor sa Singapore before I make a decision to undergo this operation to be conducted siguro next month na. Okay. So from Singapore, kayo ho'y pumunta ng From Singapore po, Canada. Karapi, ako po ay nagpunta ng Taiwan kasi po nagpunta Taiwan. ng mga seminars doon tungkol sa para bigyan i-assure sila ang mga business providers na temporary setback lang po ang mangyayari sa Pilipinas. Okay. Kayo ho ba ay makikipag-cooperate and tell all pagdating ho sa Senado? Sasabihin nyo lahat ng inyong nalalaman? Opo. Makikipag-cooperate po ako kung anong tatanong sa akin at siguro hindi ko po alam sa ngayon kung ano pa yon. Kaya ayokong munang balangkasin kung ano yung magiging mangyayari sa Senado. Kung itatanong ng ating mga member ng Senate Blue Ribbon, ito pinaghahandaan ko. Wala naman akong pwede pang sabihin, kundi ang katotohanan lang, kahit anong itanong sa akin, malagay ko ito. Okay, At mas mahalaga sa akin yung maunawaan ng publiko ang industriyang pinaglaban ko. Okay, isang talong na lamang po, sir. Meron kasing lumalabas na report na na-interview ata yung mga tauhan ni Mr. Lam, mga interpreter, foreigner, so to speak. Ang sinasabi nila, 60 million daw ang naibigay para pampierban tawag yan o panunol, whatever. Samantalang sinasabi ng mga taga-immigration, 50 lamang ang natanggap nila. So meron discrepancy na 10 million. Alam po, mas maganda po siguro kung sa sinabi na natin sagutin yan, Karapi, kasi may mga kaso na nakafile ngayon, mas maliwanag na doon natin sabihin kung sakaling tatanong natin mga sinagot. Okay, sige po. Good luck po sa inyo, Mr. Wally Sombero, sir. I don't buy the story of Mr. Sombero. This is the third hearing that he was invited. This is the third time that he has not appeared. And given all of this, new revelations about being able to leave, even if under ILBO, even if technically, legally, ILBO does not serve to prevent the departure of the subject of the ILBO, but precisely it's called bulletin or lookout bulletin so that the airport authorities, particularly the immigration personnel, would be able to monitor and ask where the subject is going. I was a subject of the ILBO. I remain to be a subject of an ILBO. And I asked permission
formally from the Secretary of Justice when I left last December for Washington, D.C. And when I arrived at the airport, several immigration officers were waiting for me. Because precisely that's the purpose of ILBO. So they asked immediately for my travel authority. I showed it to them, and I was allowed to leave. So this is a big issue. Bakit po nakalusot si Mr. Sombero? Aalamin din po natin yung paglalagay ng pangalan na Wally lang, Wally Sombero, when his full name is supposed to be Wenceslao Sombero. De Lima, is there a question waiting somewhere along the line? Yes, sir. Thank you very much. I would appreciate it very I'm just much. laying the predicate